Una po sa ating mga balita, isang Chinese fishing vessel po ang na-monitor ng Armed Forces of the Philippines sa pinag-aagawang Scarborough Shoal. Alamin natin na ang detalye ng balita mula po sa aming kasamang si Waywaya Makalma, mag-uulat ng live mula sa Campo Aguinaldo. Aya, magandang hapon sa iyo dyan. Magandang hapon sa iyo, Kirby. Patuloy na minomonitor ng Defense Department at maging ang Armed Forces of the Philippines ang ating mga teritoryo at isa na nga dyan ang Scarborough Shoal. Katunayan, may namataan ang militar ng mga Chinese fishing vessels sa shoal kamakailan. At ayon nga kay Defense Secretary Voltaire Gasmin, mayroon pa rin silang nakikitang Chinese fishing vessels at sa huling ulat ay 3 fishing vessels ng China mula sa China ang naroon ngayon sa Scarborough Shoal, pero nananatili ang mga Pilipino mangingisda sa lugar. Dagdag pa ng kalihim, dati ay maraming mga mangingisda ang nagpupunta sa Scarborough Shoal, pero dahil sa pangaharas na ginagawa ng China ay bumaba na ang bilang ng fishing vessels ng mga Pilipinong mangingisda sa 7 fishing vessels. Narito po ang bahagi ng pahayag ni Defense Secretary Voltaire Gasmin. Atin-atin na lang yun. Talagang binibigyan ko na natin. Sir, last question po. Monitoring natin sa West Philippine Sea ngayon. May mga Chinese vessel pa ngayon? Meron pa rin Chinese vessel. Ang ganda nito, may mga Philippine vessels din tayo doon, mga fishing vessels. Although kakaunti na because nung una hinaras nung isang barko ng Chinese. Ngayon, as of late, yung aking nakuhang report ay wala namang ganong harassment. So, meron 3 na Chinese vessels. Ayun. At saka the last time, parang may 7 fishermen. Fishing boat ng Pilipinas. So, mas marami yung ating ngayon. Oh. Pero fishing boat yun, hindi... Sir, saan yun? Ayungin or Scarborough? Scarborough. Okay. So Kirby, yan ang latest update sa Scarborough Shoal at nangako nga ang militar na hindi nga nila iiwan ang Scarborough Shoal at patuloy nila itong proprotektahan. Samantala, Kirby, inilunsad kanina ng Armed Forces of the Philippines ang magsisilbing mata ng hukbong sa natahang lakas ng Pilipinas upang maipatupad nila ang reforma sa kanilang institusyon. Inilunsad kanina dito sa Campo Aguinaldo ang Multi-Sector Governance Council o MSGC. Kasama rito ang iba't ibang representante ng iba't ibang sektor nga. Pinangunahan nga ito kanina ni Defense Secretary Voltaire Gasmin sa kanilang panunumpa at ni AFP Chief General Emmanuel Bautista. Kasama rin ang ilang opisyal ng mga major service commands ng AFP. Kasama sa mga miyembro ng MSGC ay sina Dr. Jesus Estanislao, ang chairman ng Institute for Solidarity sa Asia. Former Ambassador Lauro Baha, Assistant Secretary Jennifer Oreta, ang Assistant Secretary ng Policy of the Office of the Presidential Advisor on the Peace Process. Dr. Alfredo Pascual, ang Presidente ng University of the Philippines. Ambassador Cesar Bautista, Co-Chair ng National Competitive Council at si Father Jose Cruz, ang Dean ng Ateneo School of Social Sciences. Kasama rin sa paglulunsad ang ilang mga sibilyan kagaya nila Bayro Honiza, Sumnad Usman, ang founder at teacher ng Peace Build Peace. Attorney at dating Defense Secretary Avelino Cruz, Congressman Mel Sarmiento, ang representative ng 1st District ng Western Samar at iba pang sibilyan. Ayon kay General Emmanuel Bautista, importante ito sa kanilang institusyon, lalo na ngayong taon ang transitional phase ng IPSP Bayanihan Program ng AFP. Ito upang mapagtuunan na ng pansin ng militar ang iba't ibang problemang kanilang kinakaharap sa seguridad, partikular na mga para protektahan na rin ang ating mga teritoryo kagaya dyan sa West Philippine Sea. Dagdag pa ni Bautista, sa pamamagitan nito ay mas lalo pang mapapabuti ng militar ang kanilang institusyon. Sila rin ang council ang magsisilbing gabay ng bawat sundalo upang magawa nila ang kanilang misyon tungo sa tuwid na daan. Binigyan din ni Bautista na dahil na rin sa MSGC ay may ibsan na o mawawala na rin ng total ang korupsyon at pabaon system sa hanay nga ng AFP. At matapos nga ang ceremonial signing, kanina ay hanggang sa ngayon ay Secretary Gasmin at General Bautista kasamang ilang opisyal ng AFP sa mga council members ng Multi-Sector Governance Council. Narito po ang bahagi ng pahayag ni AFP Chief General Emmanuel Bautista. Unang-una, yung bayanihan natin, kasama dun yung security sector reform, sa isa sa mga key strategies natin.
And this is our vehicle for implementing security sector reform within the armed forces. Pangalawa, kailangan natin mag-transform dahil kailangan natin harapin yung ating mga iba't ibang mandate. Marami tayong mandate. Nakita natin na aside from climate change, meron tayong mga problema sa ating security ng ating territory. Not to mention yung internal security issues natin. So we need to transform to be a better armed forces. Not that we are a bad armed forces, but we want to be better. That is one of the key for organizational survival, to always strive to improve. And ayun kasi, we want to be true to our mandate of protectors of the state. So we need to enhance our capability and further professionalize our ranks. That in essence is what we intend to do. It is a transformation so that we will become world-class and so that the Filipino people can be proud of their armed forces. At yan, Kirby, ang pinaka-latest mula rito sa Campo Aguinaldo. Maraming salamat sa iyo, Waywaya Makalma.